Welcome to Donmar TV News Channel. Presidential daughter and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio refuses to comment on the Senate slate of Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan Kusi faction. However, when asked if her party Hugpong ng Pagbabago will help PDP laban in the 2022 elections, she answered negatively. She also disclosed that she will not be running anymore for a national position in 2022 since her father, President Rodrigo Duterte, formally accepted the nomination of his party to be their vice presidential candidate in the coming election. In response to Go's positioning on his nomination as standard-bearer of the PDP Laban, the local chief executive admitted that there is a plan B. Despite this issue, Mayor Sara assured the public that politics does not affect her relationship with her father. Hindi tatakbo si Davao City Ay, galit ka? Ba't galit ka? Sinisigawan yung lapel? Galit? Mayor Sara Duterte sa anumang national position sa eleksyon 2022. Kasunod ito ng pagtanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa nominasyon ng PDP Laban Kusi faction bilang vice presidential candidate at presidential candidate naman si Senador Bongo. Sabi ni Mayor Sara, may kasunduan sila ng kanyang ama na isa lamang ang tatakbo sa national position sa 2022. First of all, Mayor Sara is very grateful and thankful sa lahat ng mga supporters niya. They want... First of all daw. Ganito lang ha, makinig kayo na mabuti. Kung kayo ay mga taga Davao, maiintindihan nyo kung ano ang nangyayari sa mga statement ni Pangulong Duterte at ni Mayor Sara Duterte. Ako, para mas maintindihan ko yung mga statement na binibigay nila, kumakausap po tayo ng mga matagal nang kakilala ang mga Duterte, especially ho mga taga Davao. Kaya nga ho, even dito, sinagot ho nitong spokesperson ni Mayor Sara yung mga haka-haka na baka style lang yan. Baka yan na sinasabi pero magkakaroon ng mga substitution. Di ba maraming mga ganyang bumabanat na hindi matanggap na ang talagang desisyon ni Pangulong Duterte ay siya ang tumakbo? No isang araw pa lang sinabi ko na sa inyo, one of the reasons kaya nag-declare si Pangulong Duterte na tumakbong vice president, malaking factor doon ay ayaw niya talagang tumakbo yung anak niya. It doesn't mean na hindi siya naniniwala sa anak niya. It doesn't mean na he is favoring someone more than yung kanyang anak. It's just because of personal reasons. Okay? Personally, I will not publicize this. But personally, I know the reasons why ayaw niyang patakbuhin ang kanyang anak. Merong pong andali, isipin ko muna kung pwede ko sabihin. Baka sadali lang, baka mamagalit may magalit. Basta may personal na reason kung bakit. In other words, si Pangulong Duterte ho ay dahil mahal niya ang anak niya, kaya sabi niya ayaw niyang patakbuhin, kaya uunahan na niyang tumakbo. Huwag na ho tayong mag-isip pa ng ibang mga dahilan. Ang dami pa nating iniisip. Yung bang, bakit ba ayaw ninyong tanggapin yung sinasabi ni Pangulong Duterte? Wag na ho tayong, marami pa tayong paikot-ikot na may strategy yan eh. May play yan eh. Marami kasi sa mga Pilipino, wag ho kayo magagalit ha. Marami ho sa mga Pilipino ang wag ho kayo magagalit ha. Galing-galingan. Excuse me po. Yun lang ha. Yun lang masasabi ko. Excuse me po. Sana naman wag ho tayong masyadong galing-galingan, ha? Makinig na lang tayo sa sinasabi nitong mag-ama na ito. Okay? Bakit ho? Bakit? Kasi nga ho, una, sinabi ko sa inyo, mahal ni Pangulong Duterte ang anak niya. Okay? Pangalawa ho, mismong ako ay humahanga. Saan? Sa statement ni Mayor Sara Duterte. Kasi ho, nagpapaka
isang salita sila. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi nila sa publiko na isa lang sa amin ang tatakbo, it's either the father or the daughter. Wala na. Wag na tayong kung saan-saan pa pumunta, ng dami pa nating alam. Hindi, magkakaroon substitution eh. Ginawa nila yan eh, last time eh. Alam mo, ibang usapan yung last time. Akala kasi nung iba, nung last time, pinlano talaga. Hindi ho, pinlano ho yun. Talagang ayaw ni Presidente ho yun. Kaya lang, ang nagdesisyon, wala sa plano yung substitution na yun ha. Huwag na ho tayo mag-imbento. Noong 2016, talagang tumakbo lang si Dino kasi naisip ng PDP yun at that time na sandali, takbo tayo para baka makonvince pa natin. Isa ka na dun sa galing-galingan. Hindi ako galing-galingan, Brad. Ako ay nakikinig ho sa sinasabi nila. Ito, malinaw na sinasabi ng kanyang spokesperson. Walang strategy. Kung sino nyo nakikita si Mayor Sara Duterte, siya yan. Sa katunayan, di ba? Last statement ni Mayor Sara Duterte, ano sinabi niya? There was a talk between nung father at saka siya, di ba? And it was not pleasant. Ibig sabihin, hindi maganda yung huli nilang pag-uusap. Yun ang sinabi ni Mayor Sara Duterte. Ibig sabihin ng hindi maganda yung kanilang pag-uusap last time. Interpret nyo na lang siguro yon. Hindi maganda ang kanilang pag-uusap last time. In other words, I therefore conclude, hindi sila nagkasundo last time. Hindi ho ako nagsabi nun ha. Si Mayor Sara ho nagsabi nun. Hindi sila nagkasundo sa gusto nila. Sa statement o sa question, the plan A was go Duterte, the plan B was Sara go. And it was not a pleasant meeting with his father. Ibig sabihin, hindi nila gusto hindi gusto ni Mayor Sara yung napagkasunduan. Ibig sabihin, hindi niya gusto kung ano yung sinabi ng kanyang tatay. At ganun po silang mag-ama ever since noon pa. So ngayon, ibig bang sabihin etong ginawa ni Pangulong Duterte na pagtakbo ay medyo nagkaroon ng hindi ito gusto ni Mayor Sara Duterte. Aba malamang. Bakit to? Siya na ho nagsabi niyan eh. Siya na ho nagsabi niya na hindi ho maganda yung kanilang huling pag-uusap. So malinaw ho na this time, it is the President. Si Pangulong Duterte na ho ang mumamando ng mangyayari. Kaya nga pansinin din ninyo. Pansinin din ninyo. Bakit tila atang sobrang umatras si Senator Go? Eto hindi napansin ninyo talagang si Senator Go biglang sandali, labas na muna ako dyan. Ayoko. Kasi ako, basa ko dyan. Basa ko, ayaw niyang magalit si Mayor Sara Duterte sa kanya. Ang basa ko, labas ako dyan. Ayoko. Wag ninyo na akong isama. Hindi ako. Ayokong mapagbintangan na ako ay gustong maging presidente kaya tumakbo si Pangulong Duterte. Kaya nga ang sabi niya, maghanap na lang kayo ng ibang presidente. Ayaw niyan tumakbo. And he is being serious with that. Ayaw niyang magalit ang anak ni Pangulong Duterte. Sa madaling salita, totoo naman sa tingin ko yung sinseridad ni Senator Bongo na hindi siya tatakbo. Sa tingin ko, ito na ho ang final. Ngayon, paano na? Sino nang tatakbong presidente sa administrasyon? Sa tingin ko, hahanap. Hahanap sila ng medyo malakas-lakas na tapat o loyal kay Pangulong Duterte. Kasi 'di ba, mahirap din naman na hindi sila maghanap ng tapat. Mayor Sara to be the next president of the Philippines.
However, nakita natin yung recent development and yun yung agreement nila. Sabi ni Mayor Sara, nang huli daw niyang makausap ang Pangulo, ang Go Duterte tandem ang Plan A. Ba't sumisigaw ka? Biro lang. Plan B daw ay Vice President si Go. Pero Sabi ni Lester 2002, I disagree with you, Banat Bay. Nothing is final. Ay, wala naman pong problema ho. Okay lang po yung mag-disagree kayo. Basta ako, I base my opinion sa statement nila. Hindi ako naniniwala kasi doon sa mga nagsasabi ng iba na, hindi, strategy lang yan. Hindi ano lang yan. Hindi hugin yan si Mayor Sara. Eto, tanungin nyo yung mga taga Davao. Si Mayor Sara Duterte, pag nagsalita, yun na yun. Hindi siya yung tipong magpapakit pa. Huwag muna natin pag-usapan yan, pandemya muna. Ayoko pa, hindi ako wala siyang ganyan. Pag sinabi niya, kinakausap ko, nag-i-inquire ako. Ganun si Mayor Sara Duterte. Tanungin niyo yung mga taga Davao. sabi ni PDP Laban Executive Director Ron Monsayak, may mga naghihinala sa kanilang paksyon ng PDP Laban na smokescreen lamang daw ang hindi pagtakbo ni Mayor Duterte. Ipinunto ni Monsayak na hanggang October 8 ang filing ng Certificate of Candidacy at pwede pang substitution ng kandidato hanggang Nobyembre. Tinanong din namin si Mayor Sara kung estratehiya lang ba ito at kalaunan ay magsasubstitute siya. Ayan tinanong mismo kung estratehiya. Imagine niyo to kung ikaw sabihin mong hindi tapos in the future strategy pala. Sa tingin nyo may ganong klaseng karakas si Mayor Sara Duterte? Yung nagbabago at sasabihin niya, ngayon walang strategy ganyan. Pero in the future, hindi ho. Si Mayor Sara Duterte pag nagsalita, paninindigan niya yan hanggang dulo. Kilala ho ng mga taga Davao na hindi ho yan yung nagbabago-bago, yung nagpapakyut, hindi ho. Wala ho sa karakas ni Mayor Sara Duterte yung ganyan. Kay Senador Bongo o di kaya naman ay kay Pangulong Rodrigo Duterte tulad ng ginawa. Alam mo kung sino yung mga nagsasabing, hindi, strategy lang niya yan para hindi. Yan ho yung mga hindi kilala si Mayor Sara Duterte at yan ho yung mga, sa totoo lang, hindi ho yan Duterte supporter. Yan ho yung mga nagdududa noon pa man. Nagdududa na talaga sila sa mga Duterte noon pa man. Ng kanyang ama noong 2016 presidential elections. Sabi ni Mayor Sara, hindi raw siya miyembro ng PDP Laban. Magbabago pa kaya ang kanyang isip bago ang deadline ng substitution sa November 15. Hindi raw siya makakasubstitute dahil hindi raw siya miyembro ng anumang national party. Mayor Sara is a very straightforward person and we really should take her word for what it is. Ayan na, ang linaw na. Yung iba pa rin, bingi-bingihan pa rin Ako maintindihan ko talaga kung kung yung mga dilaw at saka yung mga katulad nila Monsayak sasabihin, strategy lang yan. Ganyan lang yan. Kasi mga talaga yun mga wala sa hulog yun Pero kung ikaw Duterte supporter ka at sinasabi mo pa rin, hindi, strategy lang yan. Brad naman. Ayan na nga, sinasabi niya. Si Mayor Sara Duterte, straight to the point. Hindi yan yung paligoy-ligoy. Hindi yan strategy. Ayan na, sinasabi na nila. Sa tingin ninyo, kung strategy yung ginagawa ni Pangulong Duterte ngayon at saka ni Mayor Sara Duterte, paano pa sila gagalangin in the future kung magbago sila ng isip? Di ba? Iba Iba kasi yung sitwasyon noong 2016. Remember, noong 2016, there was no really plan na mag-presidente si Pangulong Duterte. Naalala nyo noon? Until to the time na nandoon lahat, pati si Bongo na andun sa Comelec, they're waiting for the president. Pati si Bongo gusto niya na tumakbo si presidente noon. At ayaw ni presidente. Ano ginawa ni presidente? Nag-mall. Nung nag-mall siya, ano nangyari? Pinagkaguluhan siya. Doon siya medyo napaisip. Sandali, gusto talaga akong tumakbo na itong mga ito. Yun talaga Ngayon, ano na mangyayari? Mamaya pag-uusapan natin. Ituloy muna natin ito. Dagdag pa ni Mayor Sara, hindi rin daw niya susuportahan ang Go Duterte tandem. Isipin nyo pa yan Derechuhan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, si Mayor Sara Duterte, it's either you will like her. It's either you will like her or you will hate her. Bakit? Diretso siya Bakit? Ito Tinanong siya, susuportahan mo ba ang Go Duterte tandem? Hindi.
Ganon siya kadiretso. Tatay niya yan, ha? Tatay niya yan, ha? Ano sagot? Hindi. Ganon lang kasimple. Sabi niya, "No, I will not share my light this time." Noong 2019 senatorial election, sinuportahan ng hugpong ng pagbabago ang mga kandidato ng PDP laban. As her father, she will always support. Kasi ganito ito ang problema sa mga Duterte supporter. Makinig kayo mabuti sa akin sa sasabihin ko. Yung mga Duterte supporter na ayaw tanggapin hanggang ngayon yung sinasabi ng mag-ama. Hindi ho si Mayor Sara lang, hindi ho si Pangulong Duterte lang. Yung mag-ama na nagsasabi ngayon. Ito ang sitwasyon. Si Presidente ang tatakbong bilang Vice, si Mayor Sara hindi tatakbo. Yung mga ayaw tanggapin yan hanggang ngayon, yan ang mga tao magpapatalo sa Team Duterte. Bakit? Kesa na mag-unite tayo at suportahan na lang natin kung sino yung sasabihin ni Pangulong Duterte, hanggang ngayon ayaw niyong tanggapin. Naintindihan niyo sinasabi ko? Ako, hindi ko kilala kung sinong tatakbong presidente, ha? Hindi ko alam. Ay, paano ba natbay ko si Bongbong Marcos? Di susuportahan ko. Ganun lang kasimple. Pag sinabi ni Pangulong Duterte, my president is BBM, I will support. Kasi nga, the president knows more kesa sa akin. Mas kilala ko, mas may tiwala ako kay Pangulong Duterte. Hindi ako magmamagaling doon. Kasi nga, unless, ulitin ko sa inyo paulit-ulit, nakakatakot to Sa totoo lang, nakakatakot tong pag-atras ni Mayor Sara Duterte. Why? Pwedeng manalo si Isko, pwedeng manalo din si Pacquiao, ha? Pwede ring manalo si Robredo kung sakali. Pwede ring manalo si Lacson. Bakit? Nawalan Wala nang kandidato si Pangulong Duterte. 'Di ba? Kaya nga, ito lang kasimple yan. Kung tayo hanggang ngayon, hindi, tatakbo yan. Hanggang dulo, tatakbo yan. Hindi, tatakbo yan. Naiwanan na tayo, nangampanya na lahat. Ikaw, hindi, tatakbo yan. Hindi, strategy yan. Tanga ka Hanggang ngayon, strategy pa rin iniisip mo. Kung sanang naniwala ka na lang kay Pangulong Duterte at kay Mayor Sara Duterte at sinuportahan mo na lang yung kandidato nila kaysa sa strategy. Mag-election na strategy. Wala pang final. Strategy. Kaysa na lang ang sabihin mo, ganito, kung ikaw Duterte supporter, ganito na lang sabihin mo, kung sino ang piliin ni Pangulong Duterte, dun kami.